napakalaking pasasalamat ko sa Panginoon kasi naging baptist ako. Yun, amen! Tsaka, August 30, naligtas ako. Then, ba isang tao na ginamit siya sa akin. Walang iba kundi si Pastor. Si Pastor yung nag-disciple sa amin. Kaya Pastor kami lumago. At natuto kami kung yung mga bagay na dapat matutunan bilang Kristiyano. Tsaka, dati kasi nung unbeliever ako, nag-short kami ng maiksi, tsaka kung saan-saan kami pumupunta. Ngayon, 2 piece na lang. Gala ako dati. Ngayon, pinaunawa yun sa amin ni Pastor. Salamat ako kasi nandito ako ngayon. Naglilingkod ako sa Diyos. Dati dumating yung time na nag-backslide ako. Umalis ako sa, hindi naman totally, paalis pa lang. Umalis ako sa church. Ngayon, may isang tao na nagpaunawa sa akin ng dapat kong gawin. May isang tao na nagpa-realize na mali ako. Kasi dapat naunawaan ko na dapat hindi mo tingnan yung pagkakamali ng tao, kundi tumingin ka sa Diyos. Kasi hindi naman yung tao yung pinaglilingkuran natin, kundi yung Diyos. Ngayon, naunawaan ko yun. Then, bumalik ako yun, yung anniversary. Revival. Okay. Bumalik ako yun, unti-unti akong bumalik. Nahiya pa nga ako niyan dati. Nahiya pa ako pumunta. Pero pinalakas niya yung loob ko. Kaya mo yan. Nandyan ka ni. May nagawa ka na sa Diyos. Sasayangin mo pa ba yun? Yun. Although nadadapa minsan. Pero, kailangan pa rin tumayo kasi pag lumayo ka, ang una kong mamimiss mo si God. Mamimiss mo siya, tsaka mamimiss mo yung ginagawa mo dito. Kasi nakasanayan mo na yun eh. Sabi mo wala! Mamimiss mo yung yung mga turo sa'yo. Si Pastor, dati, bali, nagsawa ako kasi yun, sa mga sinasabi ni Pastor, pero na-realize ko yun, na tama pala siya. Tama siya, pinaunawa niya na dapat ganun. Yun lang po. Wala lumabas at So ano bang naging kasiyahan mo kung bakit ka naglilingkod sa Panginoon? Naging masaya po ako sa ginagawa ko kasi yung nag-apply ako, dumating sa time na nag-apply ako ulit. Pero kahit nakakasama mo yung mga kaibigan mo sa labas, parang may kulang, may nahanap ka pa rin. Kasi yung bumalik ako, nandoon, nakumpleto, nabuo ulit. Kasi doon mo lang pala siya mahanap. Kasi kung tunay kang anak ng Diyos, hindi mo mahanap yung kaligayahan sa labas. Sa loob mo siya mahanap. Nakita ko ulit yun. Yung bumalik ako sa church. Yung hamon ko sa inyo. Magpatuloy. Tsaka, yun nga, yung na-realize ko na dapat na tayo. Lahat naman kasi tayo may mga bad side, diba? Kaya dapat huwag natin yung titingnan. Sa paglilingkod mo sa Panginoon, sister, ano ba nagbibigay ng inspiration para sa iyo? Smile. Sino bang nakapagpapa-inspire sa iyo? Sino? Si God po. Si God. At saka sino pang mga tao? Sila ate ko, kasi sila madam. Si Jedy, Pastor, kasi po, kahit na anong mangyari, iwan ka man ng mga kaibigan mo sa labas. Sila, hindi ka nila iiwan. Nandiyan pa rin sila sa'yo. Hindi sila mapapagod na mag-advise sa'yo. Tsaka yung mga kaibigan mo, ay nandito sa loob. Kaya ba yan ng bayaran ng pera ang paglilingkod mo at pagmamahal mo sa Diyos? Kahit na anong
laki ng halaga ng pera, hindi mababayaran yung paglilingkod mo sa Diyos. 150 million. Hindi matutumbasan. Hindi matutumbasan. Babasalamat po ako sobra-sobra sa Panginoon. Okay, so maraming salamat mga kapatid.